Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na. Nagbukas ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang VJ. Gusto niyang mag-propose sa isang babaeng mahal niya. Sa kasama ang palad tinanggihan agad ang proposal nang malaman ng pamilya ng babae na nagtatrabaho si VJ bilang manager sa isang pabrika ng kondom. Kinabukasan ay pinili ni VJ na magbitiw sa kanyang trabaho dahil kung siya ay patuloy na magtatrabaho doon mahihirapan siyang makahanap ng babaeng papakasalan. Dahil noong panahong iyon, kahihiyan ang magtrabaho sa isang pagawaan ng kondom. Si Lamba ang nagmamay-ari ng nasabing pabrika, sinubukan niyang pigilan si VJ na mag-resign sa kanyang trabaho. Ngunit nag-resign pa rin si VJ dahil gusto niyang magpakasal at mamuhay na may pamilya. Sa isang lugar na kilala bilang Karnal, may isang batang babae na nagngangalang Sonia na nagtapos sa kursong chemistry. Wala pa siyang mahanap na trabaho kaya nagpasya siyang turuan ng mga bata tungkol sa chemistry sa pamamagitan ng pagtuturo ng pribadong pagtuturo sa larangan ng chemistry. Habang ang ina ni Sonia ay ginugol lang halos lahat ng kanyang oras sa pagsusugal kasama ang mga kabataan, dahil gusto niyang kumita ng maraming pera at dahil hindi pa nakakakuha ng trabaho si Sonia. Nang marinig ang ganoong pahayag ng kanyang ina, nangako si Sonia na makakahanap siya ng trabaho bukas din. Kinabukasan, sakay ng bus pumunta si Sonia sa isang job interview. Doon, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Rishi. Bilang isang mabait na lalaki at disenteng lalaki, inalok ni Rishi si Sonia na maupo sa kanyang upuan, ngunit hindi naintindihan ni Sonia at naisip na tinutokso lang siya ni Rishi. Pagkatapos gawin ni Sonia ang interview, hindi pumanig sa kanya ang swerte dahil hindi siya natanggap sa trabaho. Isang hapon, naglalaro ng saranggola si Sonia at ilang bata. Nakatawag pansin ang kanyang saranggola dahil nilagyan niya ito ng 2,000 rupees. Nakita ito ng anak ni Lamba na mukhang interesado rin na makuha ang saranggola na iyon. Ngunit ang sinulid na ginamit ay napakatibay kaya ang anak ni Lamba ay gumamit ng patpat para makuha ang saranggola. Alam ni Sonia na hinayla ng patpat ang saranggola at pagkatapos ay hinabol ang saranggola dahil nanday ang anak ni Lamba. Pumunta si Sonia sa bahay ni Lamba. Sa kabilang banda, sinubukan ng anak ni Lamba na putulin ang sinulid sa saranggola. Ngunit nahihirapan siya dahil kasing tibay ng bakalang sinulid na ginamit ni Sonia. Pagkatapos ay madali lang pinutol ni Sonia ang sinulid na ginamit niya. Dahil dito, nagulat ang anak ni Lamba, kabilang si Lamba, na naroon din. Sinabi ni Sonia na ginamit lang niya ang chemistry at kung alam mo ang kaalamang ito ay madali lang itong gawin. Namangha si Lamba, tinanong ni Lamba ang background ni Sonia. Sabi ni Sonia, chemistry graduate na siya. Nagtanong din si Lamba tungkol sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay walang trabaho at ginagamit ang kanyang libreng oras upang turuan ang mga bata sa kanilang paligid. Nag-alok din si Sonia na turuan ang anak ni Lamba kung gusto niya. Pagkatapos noon, umalis si Sonia, habang tuwang-tuwa si Lamba dahil alam niyang nakahanap na siya ng kapalit ni VJ na nag-resign. Pagkalipas ng ilang araw, hinintay ni Lamba si Sonia sa bus stop kung saan siya karaniwang naghihintay ng bus. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-alok ng trabaho kay Sonia sa kanyang kumpanya ng kondom. Sa pakikinig sa alok ni Lamba, agad na nagalit si Sonia dahil pakiramdam niya ay hindi dakilang trabaho. Sinubukan ni Lamba na kumbensihin siya na ang trabaho ay hindi kasing sama ng iniisip niya at dapat pumunta muna siya sa kumpanya para makita ito. Dahil sa walang trabaho si Sonia sa wakas ay nagpa siya na bisitahin ang kumpanya ni Lamba. Sa kanyang pagbisita, sinabi ni Sonia kay Lamba na mayroon siyang kondisyon bago tanggapin ang alok ni Lamba. Gusto ni Sonia ng sweldo na 50,000 rupees bawat buwan at itago ang kanyang pagkakilanlan. Para walang makaalam na nagtotrabaho siya sa pabrika ng kondom, pumayag si Lamba sa kondisyon. Bukod doon, may kondisyon din si Lamba na hindi maaaring umalis si Sonia sa kumpanya ng hindi bababa sa 1 taon. Sa wakas nagkasundo silang dalawa. Pagkatapos noon, masayang umuwi si Sonia at sinabi sa kanyang ina na nakakuha siya ng trabaho na may malaking sweldo. Bilang isang pinuno ng quality control sa isang pabrika ng payong na may suldong 50,000 rupees bawat buwan. Nang marinig yun, tuwang-tuwa ang kanyang ina. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Sonia pagkatapos lagdaan ang kontrata.
Ipinaliwanag ni Lambo na kailangang panatilihin ni Sonia ang kalidad ng mga kanyang ama dahil sinabi nitong hindi na
na ipagpatuloy ang kanilang mga plano. Pagkatapos ay nagtapat si Sonia sa kanyang kapatid. Sinabi ni Anita na natural dahil ang mga mahihirap na babae ay palaging obligado na sundi nang sinabi ng kanilang asawa nang hindi pinahihintulutang makipagtalo sa kanilang asawa. Pagkatapos ay inungkahi ni Anita kay Sonia na ipagtapat ang lahat kay Rishi. Sigurado si Anita na maiintindihan ni Rishi dahil asawa niya ito. Pagkatapos mag-isip, sa wakas ay nagpasya si Sonia na sabihin kay Rishi ang lahat. Ngunit bago pa niya ito masabi, sa labas ng bahay, nagdagsa ang mga tao upang magpakita nagprotesta dahil si Sonia ang naging taong namamahala sa quality control sa paggawaan ng kondom. Nakuha nila ang impormasyon mula sa isang artikulo sa isang pahayagan na nagsasaad na si Sonia ang pinuno ng quality control para sa isang pabrika ng kondom. Si Rogan, bilang kanyang bayaw, ay pinagtanggol siya dahil sigurado siyang paninirang puri ang lahat ng iyon. Sinabi ni Rogan na nagtatrabaho si Sonia sa isang pabrika ng payong. Sa hindi inaasahan, sa wakas ay inamin ni Sonia na siya ay nagtatrabaho bilang head quality control sa pabrika ng kondom. Ang pag-amin na iyon ay nagpagulat sa lahat, lalo na kay Rogan. Ang kanyang pag-amin ay nadumisan ang pangalan ng kanilang pamilya dahil ang pamilya nila ay kilala bilang isang relihiyosong pamilya. Nangako si Rogan sa mga residente na lulutasin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Isinasaalang-alang na ang pamilya nila ay kagalang-galang, agad na nagsialisan ang mga residente. Pagkaalis ng lahat, agad na tinanong ni Rogan kung gaano katagal na nagtatrabaho si Sonia sa pabrika ng kondom. Pagkatapos ay sinabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho roon bago pa man siya nagpakasal. Pagkatapos siniling ni Rogan kay Rishi na magsumiting liham ng pagbibitiw si Sonia sa kumpanya ng kondom. Sinubukan ni Sonia na humingi ng paumanhin kay Rogan sa pagsasabing hindi kaiyahiya ang trabaho dahil iligtas ito ng maraming tao. Ngunit hindi siya pinansin ni Rogan dahil itinuring niyang ilgalang trabaho at lumabag sa mga pamantayan. Hiniling ni Sonia kay Rishi na ipagtanggol siya ngunit tahimik lang si Rishi. Sinabi ni Rishi na nadismaya siya kay Sonia dahil nagsinungaling ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabihan ni Rogan kay Rishi na ihatid kaagad ang liham ng pagbibitiw ni Sonia at itatalaga niya si Sonia bilang guro ng chemistry sa paaralan kung saan siya nagtrabaho. Para unti-unting makakalimutan ng mga residente ang problemang ito. Sa sumunod na eksena hindi nadismaya si Sonia dahil walang nakakaintindi sa kanya sa bahay. Kaya inayos niya ang kanyang mga gamit at pinili na bumalik sa bahay ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita si Lamba kasama ng kanyang tauhan sa bahay ng ina ni Sonia. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa nangyari kay Sonia. Sinabi ni Lamba na wala siyang alam tungkol sa balita sa pahayagan at hindi siya ang nagtungkol kay Sonia sa pahayagan. Ngunit batay sa impormasyong nakuha niya, si BJ ay nasuhulan ng isang tao para gumawa ng artikulo tungkol kay Sonia sa media dahil naiinggit siya sa kanya. Pinurini ng mga tauhan ni Lamba si Sonia sa pagnanais na magbigay ng edukasyon sa pagtatalik sa mga ina. Sinabi niya na kung sinabi ni Sonia sa kanyang asawa ng mas maaga, baka nandoon pa rin ngayon ang kanyang asawa. Nang marinig iyon, biglang naalala ni Sonia ang tungkol kina Lily at Nisha. Alam niyang walang masyadong nagmamalasakit para turuan si Lily tungkol sa sex education dahil hindi pabor ang ama ni Lily para dito. Ang kanyang ama ay dapat sa halip ay makapagbigay ng kaalaman para sa kanyang anak. Sa makatawid, nagpasya si Sonia na subukan gawing handa si Rogan na turuan si Lily tungkol sa sex education. Bukod doon, magbibigay din siya ng edukasyon simula sa pinagmulan hanggang sa komunidad. Pagkalipa ng ilang araw, pumunta si Sonia sa paaralan ni Rogan upang mag-apply bilang isang guro. Ngunit hiniling niya na ang material tungkol sa reproduction chapter at ipaliwanag ng detalyado, hindi lamang bilang isang formalidad. Ngunit ang punong guro ay talagang abala sa pagyayabang tungkol sa mga nagawa ng paaralan at sinabi rin niya ang problemang nagpahiya sa pamilya ni Rogan. Hindi ito tumigil doon, pinalayas din ng principal si Sonia sa kanyang silid ngunit hindi pa nang hinaan ng loob si Sonia. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang mga mag-aaral na pag-aralan ng reproduction chapter sa pamamagitan ng isang lihim na mensahe sa isang saranggola. Pinahintulutan sila ni Sonia na magtanong ng anumang mga tanong tungkol sa pagpaparami at ipapaliwanag niya ang mga ito sa akademikong paraan.
Lumagsa ang mga estudyante upang bisitahin ang klase ni Sonia nang walang bayad. Si Lily, na nakakita niyan, ay gusto ding mag-aaral ng magkasama. Ngunit pinagbawalan siya ni Rogan. Hindi lang iyon, itinabay din ni Rogan ang mga batang gustong mag-aral sa kanyang klase dahil nagturo si Sonia ng mga hindi naaangkop na bagay sa kanila. Ngunit nangatuwiran si Sonia na tama ang kanyang ginawa dahil dumadaan na ang mga bata sa pagdadalaga at hindi ito mapipigilan. Maaring ma-curious ang mga bata tungkol sa iba't ibang pagbabagong nangyayari sa kanila at sa makatuwid susubukan nilang alamin ang tungkol dito. Sinabi ni Sonia na kung hindi sila sasamahan at bibigyan ng tamang kaalaman, ito ay magiging masama para sa kanila. Sa kabilang banda, si Rishi, na masama ang pakiramdam, ay biglang binisita ng kanyang ama. Alam ng kanyang ama na talagang namimiss ni Rishi si Sonia. Iminungkahi ng kanyang ama na pag-isipan niyang muli ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay nagkwento sa kanya ang kanyang ama tungkol noong nabangkarot ang kanyang kumpanya. Nagtatrabaho siya bilang isang mamamatay tao para masuportahan niya si Rishi at ang pamilya, ngunit kailangan niyang magsinungaling sa kanyang pamilya dahil sila ay isang kagalang-galang na pamilya. Ayon doon, sinabi ng kanyang ama na kung ano ang mali at kung ano ang tama ay depende sa kung paano nila ito nakikita. Idinagdag din niya na sa oras na ito, si Sonia ay lumalaban ng mag-isa laban sa lahat. Ngunit sa kabila ng mga hadlang, wala siyang pakialam sa lahat ng iyon dahil para sa kanya, tama ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabi ng ama na dapat isaalang-alang ang sinabi ni Sonia. Kinabukasan, habang hinihintay ni Sonia ang kanyang mga estudyante, bigla siyang tinambangan ng mga pulis. Si Rishi, na nakakita noon, ay agad na pumunta sa kanyang tindahan para kumuha ng pera at piyansaon si Sonia. Ngunit nang aalis na si Rishi, pinigilan siya ni Rod ayon sa kanyang gagawin. Sinabi ni Rod ayon na ginawa niya ang lahat para kay Rishi. Si Rishi, na alam na si Rod ayon ang nagpahuli sa pulis siya kay Sonia, ay hindi nakaimik. Ngunit nagbanta si Rod ayon na tatanggalin si Rishi sa shop kapag piyansahan niya si Sonia at sinabing hindi na siya makakahanap ng ibang trabaho dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Si Rishi, nasawa na sa pagmamaliit sa kanya ng kanyang kapatid, ay tumugon na kahit sa kanyang kaalaman, si Rod ayon ay walang iba kundi isang taong walang alam at walang puso. Pinuntahan ni Rishi si Sonia sa impilan ng pulis siya. Kumimira ng tawag si Rishi sa kanya, at sa huli, nagkasundo silang dalawa. Pagkatapos ay kumonte sila sa kanyang pinagtuturuan. Labis silang nalungkot nang makitang nasira ang lugar at nabasa ang lahat ng libro sa ulan. Sinubukan nilang mag-ipon hanggat kaya nila, at hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ang mga estudyante at tinakpen sila mula sa ulan. Kinabukasan, nagising si Rod ayon matapos marinig ang mga bata na nag-aaral ng pagpaparami sa harap ng kanyang bahay. Noong una, nagalit si Rod ayon at inutusan ang mga bata na umalis na may kasamang pananakot sa kanila. Ngunit ang kanyang ama at ina ay naging suportado ngayon kay Sonia. Hindi lang iyon, sinuportahan din ni siya ang ginawa ni Sonia. Idinagdag din niya na kung talagang nagkaroon siya ng 2 pagkalaglag at 2 pagpapalaglag dahil hindi siya maaaring magreklamo dahil ang pag-uusap tungkol sa sex ay masyadong bawal. Lalo na dahil ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang magsalita at ang sexual na aktibidad ay itinuturing na isang obligasyon nang hindi nalalaman ang mga efekto na maaaring makapinsala. Pagkatapos ay sinabi ni Lily ang isang bagay na inilihim na ang kanyang ina ay naospital dahil kulang sa kaalaman sa pagtatali. Sinabi ni Lily na natatakot siya na baka mangyari din sa kanya ang nangyari sa kanyang ina. Nang marinig iyon, sa wakas ay napagtanto ni Rogan